balikan natin tong isang istorya na ito. O yung istorya ng yung istorya ng text messages. O kasi nga dahil nga lumalabas yung mga text messages na yan, hindi to masyadong pinipick up ng media. Kailangan nating paulit-ulitin na i-play ito for people to understand na yung impeachment ni VP Sara, wala nang kwenta talaga yan. Yung impeachment ni VP Sara dapat hindi na yan siya mag-push through dahil mas malaki ang kasalanan ni Bongbong Marcos sa bayang Pilipinas in terms of pagnanakaw. Nakakahiya, sabi nga ni Claire Castro, nakakahiya daw na maging anak ng isang most corrupt. Oo, nakakahiya Claire Castro maging anak ng isang most corrupt na if you Google Marcos Sr. If you check the Guinness World Record, I mean Guinness World Record. Kapag ang isang tao may nagawa siya sa buhay niya na siya pa lang ang nakakagawa, halimbawa, pinakamaraming nakaing hotdog, pinakamaraming lumabas na ebak, isang ire. O pinakamalakas na regla, o parang tsunami ganon. O kaya pinakamalinaw na mata na kahit nakadamit ka, nakikita niya yung loob, mga ganon. Yung mga extraordinary na nagagawa ng isang tao na hindi extraordinary, so hindi normal. Yung mga hindi normal na nagagawa ng isang tao na siya lang ang nakagawa, nandoon si Marcos Sr., yung tatay niya. Yung tatay niya ang pinakamaraming ninakaw na pera ng taong bayan sa history ng politika sa buong mundo. Putang ina, sa buong Guinness World Record, buong mundo. Nakilala ang Pilipinas dahil sa kademonyoan ng tatay niya. Tapos yung nanay, pinakamaraming sapatos, nasa world record din yan. Pinakamaraming sapatos na nilalang sa buong mundo. Kurakot din na na isyuhan din ng plunder din yan. O hindi nga lang nakulong kasi naawa si Pangulong Duterte nung panahon ni Pangulong Duterte nung nasintensyahan yan. Sabi nga lang nila 80 anyos na, pabayaan nyo na. O pero tingnan niyo si Pangulong Duterte pinadala sa ibang bansa nitong hayop na bongbong na to, di ba? So ngayon, para maging anak niya, nakakadiri at nakakahiya talaga yan. O ang problema, putsang ina, mas malala pala siya, mas malala pala si BBM. Mas walang konsensya, walang utang na loob, lahat wala. As in, wala itong tao na to. Sabi ko nga sa inyo, ang iiyak lang dito mga 5 piraso kapag nawala sa mundo to. Baka lahat buong Pilipinas magparty, baka buong taon magpitayin ng tribute at nabawasan ng demonyo sa Pilipinas pag nawala yan. Hindi yan mawala na patayin mo, hindi ganoon na. Ibig sabihin, halimbawa, di ba, may sakit ngayon tapos maglaho parang bula. O baka nga magbunyi pa yung mga tao kaysa sa malungkot. Pero sana wag ka muna mawawala. Maganda yung sakit mo. Kung may sakit ka man, kailangan pagdusahan mo yan. Mas maganda yung unti-unti inuupos ka na, putang na kahit gaano karami yung pera na kinuha ninyo sa bayang Pilipinas, di umano. Di umano hindi natin sure kung totoo yun pero sa dami ng perang nakuha nila di umano, yung alam mo yung kahit bayaran mo si Satanas, hindi mo na siya hindi niya na tinatanggap yung bayad mo, yung inuunti-unti kanya kinakain yung karni mo, hindi ka na makalakad, tumatay ka na sa pagtulog. Yung hindi ka na nakakatulog dahil pag pumipikit ka, nakikita mo na yung mga mukha ng mga namatay sa flood control, mga pinatay ng mga magulang mo. Yun yung gusto nating talagang maranasan niya di ba? Ito pakinggan natin itong hindi nga lumalabas sa media, itong text message na to. Grabe to. Yung impeachment ni VP dapat X na, dito na tayo mag-focus. So play natin to mga bossing. Adrian Bersamin, who was the PLLO, the liaison officer, and President Bongbong Marcos. I'm going to start again from the beginning, Congressman. I hope you don't mind. So your point of view. Ano ho ba? Paano to? Who, what, when, where, how, why? How did it all happen? Well, Thursday yun Thursday, I was called by Congressman Libiste. Sabi niya pwede kang mag-meet sa Makati. Tapos pinakita niya sa akin yung text messages allegedly between the President and Yusek Bersamin, Adrian Bersamin. Then, sabi ko sa kanya, meron ka bang sabi niya, nakuha niya raw yun because Adrian, nung binanggit yung pangalan nila, ni E.S. Bersamin at ni Adrian, ni Lucas Bersamin and Adrian Bersamin. Ni Senator Lacson, na may kinalaman dun sa flood control mess na binigyan sila ng 8 billion ni Yusek Bernardo. Tapos tinanggal nga si E.S. Bersamin sa kanyang pwesto. Nag-alala sila na magiging fall guy sila. Sila meaning the ES and Undersecretary Adrian? Sabi ni, yun ang sabi niya, magiging fall guy sila. Pero particularly, si Adrian ay nagpunta sa bahay ni Congressman Libiste sa Taal together with some lawyers. Sorry, sir. So, he showed you the video of that... Ayun na, nako. So apparently, itong Bersamin, itong mga ini-involve dito sa kaso na to, turned out, kinabahan na sila kasi shit, mukhang let's say for example, bagman ito ni Bongbong Marcos. Tangina ako ilalaglag, taga-kolekta lang ako. Kasi it's sobrang imposible, mga bossing, na ang isang bagman ay magbibigay ng desisyon. Never ng isang bagman magbibigay ng desisyon. Maybe yung bagman, meron siyang message from yung the most guilty dito sa party na ito. Pero hindi siya magbibigay ng desisyon. Kasi imposible na Yusek ka lang tapos magbibigay ka ng instruction sa isang secretary. Malabo yun. Kahit konektado ka pa sa presidente, magbibigay ka lang ng order. Pero yung order na yun definitely manggagaling sa presidente. Kita nyo gano'n pa kabata tong Adrian Bersamin. Do you think gagawa ng ganitong klaseng krimen ito na i-involve niya yung presidente to get money? Imagine mo. Buti sana, kung katulad ka ni Saldico, nakukuha ka ng sandamakmak ng mga pera, tapos itatakbo mo sa ibang bansa. Hindi, dito ka titira. Dito ka titira sa Pilipinas, kukuha ka ng ganyang karaming pera sa kaban ng bayan, tapos dito ka titira sa Pilipinas, ginawa mo yung impyerno buhay mo. Itong mga to, tingnan mo, maaring sila yung bagman,
binigay nila kay Pangulo, ano lang to, analysis lang to, hindi to totoo. Pera sila kumuha ng pera, ibinigay nila sa Pangulo kasi nga plausible deniability. Bakit ako makikipag-transact ng ako? Eh di mahirapan ako mag-deny. So I will use someone, yan nga mga bagman, I will use yung bagman ko para kumolekta sa akin para pagdating ng kagipitan, wala ako diyan. Kayo ang nag-uusap, hindi ako. 'Di ba? Madali niyang i-deny, 'di ba? Deniability. So ngayon, maniniwala ka na itong Bersamin na to, malaki ang kinita. Maaring pumorsyento siya. Pero kapurit lang yung kinita niya versus doon sa ibinigay niya sa amo niya, which is si Bongbong. Let's just assume na ganun yung sitwasyon. Kasi sobrang hirap paniwalaan ng isang tao, Adrian Bersamin, na hindi kilala. Will na magpapanggap na tao siya ng presidente at siya ang lububudulin niya ang Department of Social Works and Highways, DPWH, para kumuha ng mga komisyon. Putang ina niya. Sobrang imposible nun. O lolokohin niyo ang lelang niyo or mga sarili niyo kapag naniwala kayo na ang leader ng sindikato isang Bersamin lang. And besides, itong Bersamin na to, sabi ko sa inyo, hindi pa to nakukulong eh. Kasi nga, pag ipinakulong nila itong Bersamin na ito, lalo silang mapapasama eh. Kasi tao nila yan eh. So, we'd rather, i-ready lang natin sila dyan na sila yung mga sisihin natin dito. Pero, hindi talaga sila ang, kumbaga, para makaiwas tayo. Pero hindi natin sila ididiin. Ipakukulong na agad ngayon. Pakulong natin si Revilla, si Chis Escudero. Ikulong natin yung mga kalaban natin sa Senado para maubos yung minority. Tapos, itong mga ito, wag. Kasi pag ito ang kinulong mo, puta magsasalita, ito maraming alam to eh. The reason why hindi pa nakakasuhan ng mga yan ngayon or pinapatawag ang mga yan ngayon kasi nga putang ina ituturo nila yung taas. Ngayon itong sila Bersamin Adrian Bersamin tunog sila putang ina ilalaglag tayo. So ngayon before pa sila ilaglag, pumunta sila kay Libiste, pinakita nila yung text message exchange na yun. Text messages pinakita nila and kinonfirm yan ni Toby Chanko. Yung mga laman ng text messages na yan, kinonfirm yan ni Toby Chanko na tao ni Bongbong. Yan ngayon yung reason. Ngayon nung na kay Libiste na yan, pumunta si Libiste sa isang malaking tao at sinabi ng malaking tao na to, shit, malupit ito. Pag ito inilabas mo sigurado ko matataranta sila dito. Ito na yun, yung text message na to. Kaya siya in-advise na pumunta sa ibang bansa. Pumunta ka sa ibang bansa. Siyempre yung bata naman, kinabahan din, bata pa yun. Kita mo naman, nagsushoot ka ng basketball, hindi nga alam kung paano maglaro ng basketballan yan eh. Ngayon, ito si Libiste, nag-apply siya ngayon nag-apply siya ng mga travel permit para magpunta sa ibang bansa. Puta, inilabas yun. So parang ginamit yun para sirain yung pagkatao ni Libiste na tatakbo siya sa ibang bansa. Pero ang utos talaga sa kanya, umalis ka, tapos pag nandun ka, dun muna ilabas. Kaya ang haba nung kanyang bakasyon, parang lumalabas 6 na buwan yun. Kasi nga dun niya sana ilalabas. Putang ina niyan, sinira nila. Sabi nila, sumunod na nga yung bata, aalis na yung bata eh. Dahil napipressure na din. Pucha, tinarantado nila. Di lumabas ngayon itong mga text messages na yan. Yan yung istorya niyan. Pero okay, maniwala sa akin ha. Okay, maniwala sa akin kasi sino ba naman ako? Pero ganun yung narinig kong istorya niyan. Kaya lumabas itong mga text messages na ito. Bago pa man ilaglag itong mga bagman nila, nagpasa na sila ng mga conversation na bahala na ang mainstream media, bahala na ang Congress, bahala na ang ombudsman whether paniniwalaan nila yan or hindi. Posted text. Hindi pa. Yeah, sabi niyo po Thursday you met him. Yeah, yung video hindi pa pinakita noon. Ang sabi lang po niya sa inyo na may text exchange. Yes, Okay. tapos pinakita niya talaga. So he already showed you the text messages that Thursday. Okay. That Thursday. Sabi niya nga na naiwan sa kanya yung mga files na yon nung ginawa yung affidavit. Pero wala sa kanya yung affidavit. Yun ang sabi niya. So sabi ko, meron ka bang CCTV footages nung nangyari? Siyempre, bahay mo naman siguro may CCTV. Sabi niya, meron. Kayong dalawa lang po ito. Kami lang dalawa. Pagkatapos nung tinawagan uli ako, ni Tapusin po natin yung kwento. Sabi mo, meron ba kayong CCTV? And sabi then, niya, yes. Okay, Sabi positive. ko, kailangan ipakita mo sa akin yun. Okay. Sabi niya, okay, so kinabukasan ng umaga, involved na si Friday na to. Friday, Congressman Tinio, diyan naman sa Ortigas, nagkita kami, pinakita niya na yung CCTV, pinakita niya uli yung messages, in-explain niya yung mga nangyari. Pero tatlo lang po kayo. Ano na kami noon, 4. Who's the other one? Yung isa kasama ni Congressman Levis. Tinio. Tinio, okay. So, Reneco. Oh, yes. Okay. So, it was you, Congressman Erice, Ko, Tinio, and Leviste. Yeah. Okay. Friday na po ito. Friday. Alright. Pagkatapos, di pinakita, sabi niya, gusto niya kami tulungan para ika nga hindi ma-dismiss yung impeachment complaint. And this was, nasa na po kayo? Parating na po yung usapin sa substance, ho ba? Yeah, sa substance. Okay, so tapos na po yung inform, aprobado na. So, actually, tapos na sa substance. Kaya lang, meron pang may committee deliberation pa. May vote na yung initial vote ng Tapos committee. Okay. magkakaroon pa ng plenary. Right. So, sabi namin, i-present namin niya kung gagawa ng affidavit. Sabi, affidavit. So, okay, gagawa daw siya ng affidavit. Congressman Leviste. So, nakita uli kami, sabi ko, I'll have to consult also my party mates. So, kinabukasan, marami na kami. ng mga congressman, marami na kami. So, pinakita niya uli. Tapos sabi niya, Sunday. Saan po yan? Yung marami na kayo? Muna Makati, Ortigas? Dito na sa Rockwell na. Medyo okay, Umiikot public namin na, okay. Rockwell na. Pero may naman, enclosed naman yung lugar. So, sabi niya, gagawin niya na yung affidavit ng Sunday. So, sabi ko, mag-meet tayo ulit ng Sunday. Sabi ko, pupunta ako sa Manila Memorial kasi pupunta ako kay Pinoy kasi birthday niya noon, February 8. Pagkatapos makikikain ako dun sa Aquino family sa East Ocean. Okay. Sabi ko, magre-reserve ako ng isang room doon. Sa Rojas Boulevard, ang Tapagal Avenue. Sabi ko, magre-reserve ako sa room, punta tayo doon.
So pagdating ko doon, ang sabi, parang atras na. Si Ayaw na. Congressman Leviste. Kasi ayaw daw nung nila Adrian, ayaw na, natatakot na. But who went to meet? Nakikita nyo, kailangan nyo marinig tong istorya na to. How paano nila nakuha yung ano na yan, yung text message na yan. Kasi yun ang sasabihin nila, walang ano yan, walang basis yan. Ganito ganyan, posible na biglang nagkaroon ng ganyan. Hindi. Lumapit kay Leviste, yung mga tao kasi nakita nila si Leviste lang talaga yung nakatutok doon sa iskandalo Yung ibang mga congressman, ibang mga senador wala O ngayon si Leviste naman ipinakita na ito. Pero sabi ng mga pinagpakitaan ni Leviste, gawa ka ng affidavit para maipresenta natin to kasi baka mamaya sabihin nila gawa-gawa ito. So syempre sasabihin ni Leviste yun doon sa mga lumapit sa kanya, ayaw, wag. Kasi nga, kaya nga namin yan binigay sa'yo in full confidence kasi nga ayaw namin na pag-initan kami. Pero nararamdaman namin, it's about to happen. Kumbaga, ano lang to insurance policy lang namin to na at least may mangyari man sa amin, nabigay na namin sa'yo. Kaya lang sabi ni Leviste, hindi nga pwedeng ganun. Kasi they will still ask how I got it. So kailangan, natin to, kailangan na natin to gawin. Nag-back out ngayon itong sila Bersamin. So hindi na natuloy na magkaroon ng affidavit and all na kaya ito inilalabas na lang nila Erice kasi sabi nila Erice po hindi pwedeng hindi lumabas yan. Nakita ko naman na kung depende sa tao kung paniniwalaan ako o hindi pero hindi to gawa dahil nakita ko mismo meron. So yun yung pinaiintindi sa atin dito. Pinapaalam sa inyo paano nila nakuha yung mga mensahe na yun, paano nangyari nagkaroon ng biglang ganun ang makabayan, si Eko at saka si Erice, paano sila nagkaroon ng knowledge tungkol doon. Galing yun kay Leviste na nag-back out kalaunan dahil nga ayaw na noong whistleblower niya. That Sunday. Si Congressman Leviste. Only? Yes. And you were with? 4 na lang kaming congressman. Okay. And for you, at that point, importante na yun kasi hinihintay mo yung affidavit. Okay. So hindi niya binigay. So, pero nag-effort pa rin si Congressman Tino during the plenary deliberation. Sinabi niya, kinonfirm ko naman. But before we go to that, Congressman, ano ho ang inyong naging pakiramdam after all those meetings and then that Sunday, Congressman Leviste said no more because supposed to be Adrian also said Tinanong no. ko siya, ano ba ang talagang motibo mo? Are you trying to leverage with the government? You're using us? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, hindi. I'm just trying to protect the Bersamins. Kasi baka kung ipilit ko na ayaw nila, hindi sila lumabas. Sabi nila, there must be a proper time na lalabas sila. Kasi at one time daw, nagpunta si Leon sa isang bishop, archbishop. Present niya ito, parang indifferent yung The Archbishop? archbishop. Really? So yun nangyari. Kaya, Hindi archbishop yun, kilala ko kung sino. Hindi siya sa archbishop lumapit siya sa isang malaking bilyonaryong dito sa Pilipinas na konektado rin dito sa mga nasa gobyerno. At sinabi niya nung nakita yan, oh shit, mabigat ito. And I'm sure they will tremble when they see this and something bad might happen to you. So I suggest you go abroad. If you think about it, if you still want to release it while you're abroad para hindi ka nila magalaw. Because if you're here, something's bad's gonna happen to you. So think about it. Mag-file ka umalis ka sa Pilipinas, pag-isipan mo, ilalabas mo ba o hindi. Pero maganda kung ilalabas mo yan, dapat wala ka dito sa Pilipinas. Sobrang delikado niya. So ginawa naman niya, kaya siya nag-file ng tawag dito ng flight o yung request sa Congress na aalis siya ng bayan for a long period of time. Inilabas ng mga tarantado diyan sa Congress. Yung application niya, hindi sabi, tinan mo, papasyal to, bla bla bla. Okay, sabi niya, ganun ba? Hindi na, putangin na, sige, laban-laban tayo. Labas ko ngayon. Yan na, inilabas niya na. Di ba, kailan lang yan? Birthday ni Pinoy, di ba? Kailan lang yun so ibig sabihin, siya na-disappoint tong bata na to. Sumusunod naman sana siya, tsaka tinitingnan din niya, nga, delikado. Pero sige, ganun din naman. Tangin na, di magkaleche-leche tayo lahat. parang kinakabahan. Parang ang iniisip nila, very powerful yung involved ng mga tao. Tingnan nyo, parehas, very powerful yung involved, delikado yan, maraming pera yung pinag-uusapan, kahit kaano ka kayaman, hindi mo kayang protektahan sarili mo. Pucha, mini-missile ngayon yung mga sasakyan dito sa Pilipinas. Alam mo yun, parehas na parehas, pero hindi yan pare. Ako na nagsasabi. Hindi ko na sasabihin ko sino. Tapos wala silang suporta ng taong bayan, ng civil society. So yun yung... But did you believe him? Did you believe Congressman Leviste? Yung Did you believe... narration of facts, okay sa akin. Narration of facts, including the... Kasi hindi, yung nakita ko yung mga text exchange, message. very detailed. Pagkatapos nakalagay doon kung magkano yung mga binibigay. Actually, tinanong ko si Congressman Chanco, totoo ba na binayaran mo si Andrew E. ng ganito? Yes, sabi niya. Dahil nandoon yung mga expenses. Tapos I'll go first to the text messages later. Sorry, sir. Because Yan, we're talking about 61 million nung 2025. Magkano binayad nila kay Andrew E. nung 2022? 61 million, grabe. Sabi ko nga sa inyo, dapat pa-imbestigahan to si Andrew E. kung totoo yan kasi 61 million binayad nila doon sa tao. Ang ina, saan galing yun? Saan galing yun? Naisose ba yun? Nailagay ba sa mga sose ng mga senador yan? Kaya naman pala ito si Ping Lacson, hindi pinoprotektahan niya ito si Bongbong kasi alyado sila eh. Mantakin mo yung pera sa flood control, napupunta pala sa kampanya. Hindi ba kinampanya ni Bongbong Marcos si Tito Soto, si Ping Lacson, at kung sino-sino pa yung sa mga alyansa? Ibig sabihin, yung perang ginagamit nila Tito Soto at nila Lacson doon sa kampanya nila noong nakaraan galing sa nakaw. Utang ina. Delikado yan. Dapat yan ang iniimbestigahan. Yan ang sinasabi ko sa inyo, Lacson tsaka Soto Putangin ninyo, lumalabas yung mga baho ninyo.
Masyado kayong self-righteous, masyado kayong, kaya pala panay ang protection nyo sa mga, totoong magnanakaw sa flood control. Kaya pala kung sino-sino yung mga pinagkukulong, kaya pala pinititiran nyo yung mga kasama yung mga senador Damay pala kayo dyan kasi sabi ni Erice, tinanong niya si Chanco ang ang tawag dito, yung campaign manager nila nung panahon na yan, ng Alyansa. Sabi nila, Chanco, totoo ba binayaran mo si Andrew 61 million? Oo, putang ina. So tama yung nandito sa text message na kinonfirm niyan. So ibig sabihin, kung napunta kay Andrew galing sa flood control project, ibig sabihin yung ginagamit sa kampanya na yan galing sa flood control project, di ba? Yan pa ngayon dapat na na imbestigahan pati ng COMELEC I want to lose my train of thought here. So you believe it because there were very specific messages doon po sa text And exchanges. there are other matters na diniscuss na hindi naman related sa Yeah, that's where I want. I mean, apart from this, what else made you believe him? may mga ayoko na lang banggitin ngayon kasi may involved pang ibang mga tao doon sa although hindi naman damaging pero Such as? mga issues, mga national issues. So wag na lang siguro. So because of that, hindi lang kasi pera, may nakita ko kayong may realidad talaga dun sa mga text message na nangyari. And then sabi mo nga, tinanong mo si Congressman Toby, who was the campaign manager of the Alyansa then, kung binayaran nila si Andrew Inang. So, Tapos tinanong ko, totoo ba na binigyan niyo yung mga senatorial candidates na totoo naman, sabi niya totoo. Pero hindi naman daw dumadaan sa kanya yung pera. Ayaw niya raw yung mga kandidato ng nakaraang administrasyon ng administrasyon na to nung 2025 binigyan ng pera galing dito sa flood control. It was campaign manager si Toby Chanco, and Toby Chanco confirmed it. Ibig sabihin legit. Legit yun ang ginagamit ng Alyansa according to this report or to this interview. Ang ginagamit ng Alyansa nung flood control, nilulunod nila yung mga tao. Yung mga tao putang ina nangangamatay. Yung mga tao hayop na yan, talagang kahirapan ang inabot dahil dito sa mga ghost projects. Tapos ginagamit pambudol sa inyo mismo putang ina. Yung mga bumoto sa mga yan, putang ina nyo, nabaha kayo, kasalanan nyo yan, putang ina nyo, kaya kayo nababaha, putang ina yung ginamit para mabaha kayo, putang ina ginamit nila, tapos binoto nyo pa. Ito na yung, ginisa na kayo sa sarili nyong mantika, kayo pa yung nagsindi ng apoy. Hayop na yan. Oo. Hindi ba? Sige, sino dito ang bumoto sa Alyansa? Kahit isang senador lang, kay Lacson, kay Tito Soto. Ang inang yan, binaha ka? Yung bakit ka binabaha? Yung very reason bakit ka binabaha? Yung very reason bakit namatay yung mga kamag-anak ninyo sa sobrang ragasan ng tubig nung nakaraang bagyo? The very reason why, yun mismo yung binoto mo. So yung tao na nagnakaw sa'yo, yun mismo ang binoto mo. Yun mismo ang pumunta sa lamay mo at nagsabi na kawawa naman tong tao na to. Yun mismo yun. Putang ina, ganyang kademonyo, kasatanas yung mga politiko natin sa Pilipinas, nakakasuka. sa kanya yung pera. Basta siya lang nagtuturo kung kanino-kanino bibigyan sa campaign. Kasi baka daw pagdudahan siya kasi nga ayaw niya raw ng ganon. Pero hindi niya naman daw alam kung anong source ng yeah, pera. I was gonna go there Yeah. because maybe to some, it is quite normal. To others, it's not very normal. Kasi minsan sinasabi, hindi naman kami binigyan ng aming partido. Yung iba naman sinasabi, hindi sinasabi, pero alam naman nating nabigyan. So that does not make the story completely true. Yes. Except for the other part Kasi sabi of ko, the text totoo bang ganitong messages. amount ang binigay mo? Yeah. Totoo. Tinawaran ko pa nga yan. Mukhang di na alam. Sabi sa akin. Alam mo si Toby. But Mabiro din yun. when you were saying about, so you believed it because of the context, what was included Yes. in the text messages, you said something a while ago that medyo nagkaroon po kayo ng konting concern dahil baka the congressman was using it as a leverage Yes. against Tinanong ko sa the kanya, government. sabi ko, may problema ka ba dyan sa negosyo mo, sa solar? Sabi niya, wala. I can defend myself. I'm not afraid for my safety. I'm afraid for Adrian. Parang gano'n. Okay. So, because I'm sure medyo naging concerned din yun Sinabi ko dahil... pa, hanggang ngayon nagte-text kami, sabi ko, alam mo, lahat naman ng bagay sa mundo may risk. Sabi ko, I think, sabi niya kasi, sabi ko sa kanya, it's the duty and responsibility of Adrian to come out and speak the truth. Bata pa siya, sabi ko, baka he can recover his soul and his dignity. Sabi ko sa akin, yun ang sabi niya. I agree, sabi naman niya, I agree, but syempre sila yun Sabi niya, ganun. Saka, sabi sa akin ni Leon, ang key dito, kung makikita niyan, yung mga taong bayan ay may suporta na siguro lalabas siya. That's what they're probably waiting for. Kaya I was going to ask, dahil sinabi na ni Congressman Tino, nung isang araw, the other day pa ata, and then because you were also Actually, we're adding pressure to That's why. the Bersamins to come out That's and why. speak the truth. Diba? Yun ang sinasabi kasi namin. I guess what I'm trying to point out here is, sinabi niyo Narinig ninyo yun. Let us convince this Bersamins to speak up kasi wala na kayong lusot dito. Forever nang yung pangalan nyo dito. And siguro sabi ko sa inyo, kung ang mga Duterte, si Inday Sara at lahat ng mga si Victor Rodriguez, kung sino-sino pa yung mga tinrider nila, kung kaya nilang traidorin yan at tinrider nila yung Bersamin na tsuhin mo, si ES Bersamin, kayang-kayang gawin sa'yo. So wag mo nang hayaan na magantay ka pa because baka mamaya niyan, bala na yung pumunta sa'yo. A dead man cannot speak. Ang patay na, hindi na kaya magsalita niyan. Kaya habang buhay ka pa. And I am telling you, nanganganib talaga ang buhay mo. Whether magsalita ka o hindi, mas nanganganib ang buhay mo kung hindi ka magsasalita. Kasi kung hindi ka magsasalita, ang dali kang patayin, wala ka namang statement pa Pero kung magsalita ka na ngayon, tapos saka kanila patayin, walang ibang sisisihin kundi sila. So I'd rather na magsalita na ako ngayon, I will face the consequence. Total, ginawa ko naman lahat yan. And at the end of the day, makakasuhan, mamamatay pa rin naman ako, ipapapatay pa rin naman ako ng mga yan. Might as well, makaamanos man lang ako. Maano ko man lang sila.
mailabas ko man lang yung mga baho nila. O, para dire-diretso ano natin, dire-diretso ang bakbakan natin. Kaysa naman putang ina, o, sige, wag ka magsasalita, wag ka lalabas, hindi ka kakasuhan. O, sige, ikaw naman, ano ka lang dyan, tago ka lang dyan. O, tapos binaril ka. Pinatay ka. O, wala na. O, ano na nangyari? Putang ina, nakalusot sila. Isang buhay ka lang. Paano ba naman yung patayin ka nila? Ang dami nilang pinatay sa, napakarami nilang pinatay sa baha. Napakarami nilang pinatay sa korupsyon nila. Isang buhay ka lang naman. Paano ba naman? Walang loyalty. There are no, sabi nga nila, there are no honor among thieves. Walang honor ang mga kawatan, magnanakaw at sindikato. Kahit sino. Walang kaibigan yan mga yan. Basta magnanakaw ka, sindikato ka, walang honor sa mga yan. Oh, so, alimbawa, ikaw magkakasama kayo sa pagnanakaw, no? Tapos, putang ina, ninanakawan mo pa yung mga kasamahan mo sa pagnanakaw. Kaya yung masasabi na walang loyalty ang mga magnanakaw. Pagdating ng panahon na magkakagipitan, unang-una kang itutulak niyan. Dahil ikaw yung wala sa kapangyarihan. Kaya as early as now, hanggat may pagkakataon ka pa, lumabas ka na, magsalita ka na, dahil pagpatay ka na, kwento ka na lang. Oh, kawawa ka. Tingnan mo nangyari kay Tingnan mo nangyari kay yung tumalon na DPWH Yusek, yung babae. Oh, kita mo, nakapagsalita pa siya? Wala na. Yung Cabral files niya. Oh, yung Cabral files na iniwan niya, tinatalakay ba? Hindi. Bakit? Kasi wala na siya para magpatunay na totoo yung mga yun. O ikaw, mayroon kang mga text messages na ipinakita. Anong patunay na totoo yan? Sino magpapatunay na totoo yan? Ikaw lang. Pag pinatay ka na, wala na. Wala na makakapagpatunay na totoo yan. O, di ba? Na po eh. Pero sila na lang pong hindi lumalabas. Meron na po kayong video. I'm sure you also took a video of the video that Congressman Lian showed you guys. We didn't. Kung sinabi ni, hindi naman kami binibigyan ng kopya, we're not asking for copies. Gusto namin na, voluntarily, bigay sa amin. And nothing. You were not given any We're not copies. given. But they always... Pero they cannot deny that it did happen, pero ang dami namin. Yeah, yun na nga. Sa public places, may mga CCTV na nandun Makikita kami. na. So, sinadya niyo din po yun. Hindi naman sinadya, pero at least nasa isip ko na hindi pwedeng i-deny. Okay, we're At just- sinabi pa sa akin na there are more na hindi pinakita sa akin. We're gonna take a very short break. We'll continue our discussion with Caloocan City 2nd District Ayun, Representative. so napakatindi nun mga bossing. Napakatindi nun. Mga text messages. Oh, hindi ba kaya nga sana, Bersamin, kung ako sa'yo, iba habang buhay ka pa, magano ka na, magsalita ka na. Because, naku po, kung hindi ka magsasalita, wala na. Deads ka na. Yan ang panatero, walang ino